Ating pong mensahe sa umagang ito ay makikita sa awit or Psalms chapter 46. Ang aklat ng mga awit or ng mga Psalms serves multiple purposes sa lahat ng mga nakakabasa nito. It serves its own purpose sa panahon ng mga Israelita at it's still serving its holy purpose para sa ating lahat na bumabasa nito at nag-aaral nito. Though it serves multiple purpose, kadalasan ito ay ginagamit for prayer and worship. Karamihan sa mga verses ng Psalms ay poetic expressions of prayer and worship. Mababasa natin dito kung paanong yung mga sumulat ng mga kanta nito o ng mga Israelita noong unang panahon would express their feelings, their concerns, and their praises to God as their form of worship or as their form of prayer. Pag sinabi nating the people express their feelings sa Diyos sa pamamagitan ng mga Psalms, these are emotional expressions. Minsan mababasa natin sa Psalms yung mga awit bilang expressions ng kanilang kagalakan. Minsan mababasa natin na yung awit ay parang may halong kalungkutan. Minsan naman ay may pagkatakot, may pasasalamat, minsan may pagkabigo. Ginagamit rin minsan yung Psalms, mababasa natin na parang may pagsisisi dun sa awit. At iba't iba pang mga expressions ng kanilang mga emotions at ng kanilang nais sabihin sa Diyos. Ginagamit yung Psalms kadalasan kasi naniniwala ako na tayong mga tao, madalas hindi natin kayang maging honest sa nararamdaman natin. Madalas hindi natin kayang, kahit sa Diyos, madalas hindi natin kayang maging honest dun sa nararamdaman natin. And madalas we cannot put it in words kung ano yung nararamdaman natin, hindi natin masabi yung totoong nararamdaman natin. At sa pamamagitan ng mga awit or Psalms, nagagawa ng mga tao na i-express yung kanilang deepest feelings and experiences na may kaugnayan sa kanilang relasyon sa Diyos at sa kanilang pananampalataya sa Diyos. Pero hindi ito yung pagiging emotional lamang, yung puro emotional na lang yung nakikita sa atin. Totoo na hindi natin mahihiwalay yung ating emotions when it comes to worshiping God. Pero it's more about being honest. It's more about being honest sa nararamdaman mo at gusto mong sabihin sa Diyos dahil nalalaman din naman ng Diyos kung ano yung laman ng puso mo. Nalalaman din naman ng Diyos kung ano yung tunay nararamdaman mo. So why not be honest sa ating paglapit sa Diyos? And dito nakatutulong yung Book of Psalms sa mga bagay na ito. At ganun din sa pagkanta natin. It's the same purpose din sa mga kinakanta natin every Sunday, katulad ng kinanta natin kanina. Tinutulungan tayo ng mga songs na nababasa natin dito. Tinutulungan tayo nito ng mga kinakanta natin para masabi natin yung pagkamangha natin sa Diyos, yung ating pasasalamat, at yung malaking pangailangan natin sa Kanya. So yung mga awit ay tumutulong sa atin to worship God. At kung tayo ay maawit ng sama-sama at sabay-sabay, ito ay tumutulong sa atin to become a community of worshipers. Yung ating pagkanta, yung ating sabay-sabay na pag-aawit, it becomes a community worship. Pwede natin itong gamitin, yung mga Psalms o yung kanta bilang panalangin. Kaya nga yung mga kanta natin, katulad ng kinanta natin kanina, sabi doon, "For you are God,
I need not fear. Diba? Sabi doon, I'll rest in you alone. Be still, my soul. Yun yung sabi sa kanta na, be still, my soul. And yung kanta natin yun, whenever we say those words, yung kanta natin is no longer just a song. It's no longer just a song anymore. It becomes your personal prayer na humihiling sa Diyos na yung puso natin ay itama, na huwag tayong matakot, na yung puso natin ay itama, na laging tumingin sa Diyos. So whenever we sing these songs, we're not just singing. We're also saying a prayer to God. And most of the time, these are the prayers na hindi natin alam sabihin or hindi natin kayang sabihin. Yung ating mga yung pag-awit natin ng mga papuri sa Diyos ay hindi dapat nakabase lamang sa ating feelings at ating mga emotions, kundi sa ating pagkakakilala kung sino ang Diyos at sa ating pananampalataya sa Kanya. Itong mga awit na ito ay tumutulong sa atin to reflect on the nature of God. Sabi doon, you are sovereign over all. You are good. You are always near. These are the truths about God. And this helps us reflect dun sa nature of God. So yung Book of Psalms, kasama na yung mga inaawit natin, these are instruments. Instruments na tulungan tayo how to worship. At tuwing nakikita natin, tuwing nakikita ko, kung nakikita ng Diyos, yung bawat isa sa atin na kumakanta ng sama-sama, umaawit, ng sabay-sabay na pare-pareho yung sinasabi natin. Tuwing tayo ay umaawit ng ganito, dito natin nakikita yung beauty ng design ng Diyos sa isang church. Dito nakikita yung unity natin as a church. This is the only time na pare-pareho tayo nung sinasabi. Pare-pareho tayo ng message na gustong iparating. Na pare-pareho tayo ng puso na lumuluhod sa Diyos sa pamamagitan ng pagkanta. So these are very effective tools for worship. So wag nating isipin na nakakatamad namang basahin yung Psalms. Puro kanta. Lalalim pa ng Tagalog. Napaka-rich and wondrous ng mga nakasulat dito sa Book of Psalms. At ito yung pag-aaralan natin. At isinimulan na nga natin itong pag-aaralan early this year pa. So bago tayo magpatuloy, samahan niyo po ako sa isang panalangin. Let's pray. Ama, sa pangalan mo, inaalay namin at pinagkakatiwala yung araw na ito. Sa pangalan mo, inaalay namin yung aming buhay. Sa pangalan mo, iniaalay namin yung aming oras. Sa pangalan mo, inaalay namin lahat ng mangyayari ngayong araw na ito, Panginoon. Na sa pangalan mo, iniaalay namin yung aming tunay na pagsamba sa umaga na ito. Ama, gabayan mo nawa kami at samahan sa aming pagbabasa at pag-aaral ng iyong salita. Ama, itama mo po yung aming puso at iayon mo po nawa sa iyo yung aming mga isip. At makita mo po nawa kami na laging nagtitiwala sa iyo, nakikinig sa iyo, at nananabik sa iyong salita. Ikaw nawa ang mapapurihan mula simula hanggang wakas ng aking pagtayo dito sa harap, Panginoon. Sa pangalan ng aking Panginoong Jesus. Amen. So yung awit chapter 46 ay malaman. Malaman pagdating sa mga message of comfort, sa message of assurance and confidence in our faith. And my prayer
sa umaga na ito is makita natin how different, how far incomparable na masasabi natin na walang katulad ang nasa presensya ng ating Diyos, na hindi natin ito may kukumpara sa kahit na anumang bagay. Ang chapter na ito ay nagsimula sa word na ang Diyos. Sa English, ang nakalagay doon, God is. So, gagamitin ko po yung example sa ESV, which is God is. God is, na nagpapahiwatig na mayroon itong sasabihin sa kung sino ang Diyos, kung ano ang Diyos, or kung ano yung mga bagay tungkol sa Diyos. At kung atin itong maingat na pag-aaralan, yung chapter na ito, chapter 46, makikita natin na we can summarize yung buong chapter ng 46 sa 4 na major sections. So verses 1 to 3, makikita natin doon, we can summarize it by saying that God is our help and protection. God is our help and protection. So verses 1 to 3. And then so verses 4 to 5, masasabi natin na yung mga verses na ito is all about God is our joy and security. And then yung verses 6, yung verses 8 at hanggang verse 10, masasabi natin na yung verses na ito is talking about God as a sovereign God and that God is in control. And then yung verse 7 and 11 ay magkamukha lang, magkapareho sila ng sinasabi. They tell us that God is powerful and that God is with us. That's the summary ng ating pag-aaralan ngayon. And maraming mga awit na nakasulat dito sa Psalms na nagbibigay ng comfort and assurance to anybody na facing challenges or difficulties sa buhay, sa kanilang pananampalataya at sa lahat ng kanilang ginagawa. Itong araw Psalms ay laging nagpapaalala sa ating mga mananampalataya of God's faithfulness at patuloy na nag-encourage natin to trust in His providence. So let's dig into it. Awit chapter 46, verses 1 to 3. Sabi natin, this is all about God is our help and protection. Basahin natin. Sabi dito, ang Diyos ang ating lakas at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayenigman. Kahit na sa dagat ang bundok matangay, kahit na magngalit yaong karagatan, at ang mga burol mayenig magimbal. Kaya mahirap basahin itong Psalms, ang lalim ng mga ng mga Tagalog eh. Kaya minsan mas madaling basahin yung English. Pero gagamitin natin yung text na to. Doon sa verses 1 to 3 na to, pinapatunayan ng mga verses na to that tragedy, that chaos, even suffering ay nangyayari at maaaring mangyari kahit na sa isang bansang pinili ng Diyos. Kahit na sa kaninong tao na may malalim na pananampalataya sa Diyos, may tunay na pananalig sa Diyos, maaaring mangyari yung iba't ibang uri ng paghihirap at kaguluhan. Tingnan natin yung reference sa Matthew chapter 8, verses 23 to 27. And this is a very familiar story for some of us. Matthew chapter 8, verses 23 to 27. So, without reading the text, so yung summary niyan, as yung sumakay si Jesus doon sa isang bangka, kasama
Kasama niya yung mga alagad. So habang sila ay sailing or naglalayag doon sa isang lawa, si Jesus ay nakatulog. And then, while natutulog si Jesus, dumating yung isang malakas na bagyo at binagyo sila. So, malakas ba yung bagyo? Yes, malakas. Sabi doon, biglang bumugso ang isang malakas na unos at halos matabunan ng mga alon ang bangka. So, this is very unusual because ang sinabi kanina, sila'y naglayag sa isang lawa. It's a lake, hindi siya dagat. So, paanong nagkaroon ng alon, ng malalaking alon, dun sa isang lawa? So, hindi ko alam. Pero it's possible kasi nasulat dito. And habang sila ibinabagyo at halos mabuwal o halos matabunan ng alon, lumubog yung kanilang bangka, si Jesus ay natutulog. Kaya anong ginawa ng mga alagad? Siyempre, ginising nila si Jesus. Sabi nila, Panginoon, iligtas ninyo kami, mamamatay kami. Sabi nila. Ngunit, sabi ni Jesus sa kanila, ang sabi sa kanila ni Jesus, bakit kayo natatakot? Napakaliit naman ang inyong pananampalataya. Bumangon ang Panginoong Jesus, bumangon siya, pinatigil ang hangin at ang mga alon, at bumuti ang panahon. Namangha silang lahat at sinabi, ano kaya ang uri ng tao ito? Maging ang hangin at ang lawa ay sumusunod sa Kanya. Imagine yung scenario na si Jesus ay nasa loob ng isang bangka kasama yung mga alagad, and then binabagyo yung bangka, and halos daw matabunan ng alon yung bangka. And I think nagtatanggal na sila ng mga tubig or naglilimas na sila ng tubig doon sa bangka para hindi lumubog, or nagtatapon na sila ng mga gamit nila kung meron man silang mga gamit na kasama nila o nadala-dala nila doon sa bangka. Pero imagine how Jesus Himself ay hindi exempted doon sa bagyo. Si Jesus Himself ay nakasakay doon sa bangka. And He is not exempted doon sa tragedy of that storm na nangyari nung araw na yon. At tayong lahat ay may kanya-kanyang mga bangka na sumasagwan habang nasa gitna ng lawa o ng karagatan. Di natin kayang pigilan yung mga bagyo, yung mga alon, yung malalakas na hangin na dumadating sa buhay natin. Di natin kayang pigilan lahat ng problema na hampas sa atin. Darating at darating yan without any warning. Pero syempre, mabuti kung sa bangka na yon ay kasama din natin ang Panginoon. Kung sa buhay natin ay kasama din natin ang Panginoon na nagsasagwan at namamangka. Pero wag nating isipin na dahil kasama natin ang Panginoon sa buhay natin, ay hindi na tayo babagyuhin. Na-exempted na tayo dun sa bagyo na pwedeng tumama sa bangka natin. Kasama ko si Jesus eh. Hindi ako babagyuhin. That's not how it works. Kung paanong muntik nang tumaob yung bangka na sinasakyan ng mga alagad at ng Panginoong Jesus dahil sa lakas ng bagyo. Kung paano ang Panginoong Jesus mismo habang natutulog sa bangka ay hinampas ng bagyo at alon na siya mismo yung lumikha at siya mismo ay dumaan dun sa hirap ng buhay. Huwag nating isipin na tayong mga tagasunod ng Panginoong Jesus is entitled for a better life. Na dahil kasama natin ang Panginoong Jesus, Lord, I deserve better. I deserve more than this. No. There will be chaos. There will be tragedy and even suffering. Pero ang sabi ni Jesus sa mga alagad, anong sabi ni Jesus doon sa mga alagad nung ginising siya? Bakit kayo?
Bakit kayo natatakot? Ano sabi doon sa verse natin sa verse 2? Ay sa text natin doon sa verse 2. Sabi doon, di dapat matakot, mundo'y mayanig man. Sa King James Version, ang sabi dito, therefore, we will not fear, though the earth be removed. Well, mas grabe yun. The earth will be removed. Though the earth may be removed, we will not fear. Di dapat matakot. Bakit? Sabi sa verse 1, ang Diyos ang ating lakas at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan. So di dapat matakot. Dahil ang Diyos ang ating lakas at kanlungan. Ito yung sinasabi ng salita ng Diyos. Ito rin yung sinabi ng Panginoong Hesus o gustong iparating ng Panginoong Hesus sa mga alagad nung sila ay natatakot na baka lumubog sila dun sa bangka. Sinasabi ng Panginoong Hesus na di kayo dapat matakot dahil ang Diyos ang inyong lakas at kanlungan. Ito yung dapat na pang-araw-araw din ang nakikita sa atin. Na hindi tayo natatakot sa kahit na anuman na dumating sa buhay natin, sa anumang tukso, problema, o kahit na ano pa man yan. Kahit sa kasalanan. Hindi tayo natatakot na labanan yung kasalanan dahil ang Diyos ang ating lakas at kanlungan. At ito din dapat yung nakikita ng ating mga anak, ng maliliit na bata, na yung mga kuya, yung mga ate, yung mga tatay, yung mga nanay, lolo, lola, ay hindi natatakot dahil ang Diyos ang kanilang kanlungan. This is the legacy na pwede nating ipasa sa kanila, sa mga susunod na generations. Pero kung nakikita tayo ng mga anak natin na nag-aaway na, nababalisa na, ano bang gagastusin natin bukas? Paano ba yung tuition natin? Ano ba yung kakainin natin? Ano may gagawin natin sa problema na to? Kung ito palagi nakikita ng mga anak natin, ano yung sasabihin nila sa atin? Anong sasabihin nila sa Diyos na pinagmamalaki natin? Yan ba ang Diyos ninyo na lagi kayong natatakot? Di dapat matakot. Kahit halos tumaob na yung ating bangka dahil sa lakas ng alon at bagyo ng buhay. Dahil ang Diyos na kasama natin, dahil ang Panginoong Hesus na kasama natin ang ating lakas at kanlungan. Ito yung sinabi sa verse 7 at verse 11. So magkamukha lang yung verse na yun. Sabi doon, nasa atin ang Diyos ng kapangyarihan, na makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. So ngayon, maraming bagyo. Maraming problema. Ngayon maraming luha. Ngayon maraming kabigatan. Ngayon maaaring mahirap yung laban against sa kasalanan. Ngayon para bang kahit paanong pagbalanse mo dun sa iyong bangka ng buhay ay parang tataob pa din sa hirap na iyong pinagdadaanan. Ang sabi ng Psalms 46, sabi dito, be still. Be still, kapatid. Be still and know that I am God, says the Lord. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan. Si Kristo ang ating handang saklolo kung may kaguluhan. So be still, kapatid. Kung paanong, if you can imagine, yung araw na yon, yung scenario na yon na pinatigil ni Jesus yung bagyo na nasa bangka sila. Kung paanong yung paggising ng Panginoong Hesus sa bangka na kung kasama niya yung mga alagad at sa isang salita niya ay pinatahimik niya yung bagyo. Sa isang salita niya ay pinahinto niya yung malalakas na hangin at naging payapa yung dagat. Sa isang salita niya ay pinatahimik niya yung lahat.
ng nakakagulo o lahat ng kaguluhan. Tayong mga umaasa sa Panginoon ay naghihintay lamang for that glorious day. Hindi gigising ang Panginoong Jesus, pero nababalik ang Panginoong Jesus on that glorious day na dadating siya at patatahimikan niya lahat ng kabalisahan sa isip natin. Maririnig natin yung kanyang boses na magpapahinto dun sa lahat ng bagyo ng iyong buhay. Sa kanyang pagbabalik, tulad ng dagat, tulad ng lawa na may malalakas na alon sa isang salita niya, ang puso ng lahat ng naghihintay sa kanya ay magiging payapa. That's the glorious day. At hindi natin kailangan gisingin ang Diyos dahil alam niya yung nangyayari at babalik siya, dadating siya sa tamang panahon para patahimikin yung bagyo. Si Kristo, ang ating handang saklolo, siya ang nagbigay ng kanyang sariling buhay upang tayo ay hindi na matakot sa kamatayan, na kahit lumubog man yung bagyo, lumubog man yung bangka, kahit ilang bagyo man yung dumating sa atin, tamaan man tayo ng kidlat, hindi tayo matatakot. Dahil si Kristo na ang ating Diyos. Siya ang handang saklolo na nagbigay ng kanyang sariling buhay upang hindi na tayo matakot sa kahit na ano paman, maging sa kamatayan. Tayong lahat na tumanggap ng biyaya ng buhay mula sa Kanya, na dumadaan sa mga pagsubok ng buhay, na kasama niya sa bangka, tinatanong Kanya, habang ikaw ay nag-aalilangan, habang ikaw ay nag-aalala sa buhay, tinatanong Kanyang kapatid, bakit ka natatakot? Bakit kayo natatakot? Sinasabi sa atin ng Diyos, nakalimutan mo na ba ang Diyos, ang ating lakas at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan? Nakalimutan mo na ba na sa ating Diyos na makapangyarihan, na nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob, na ating kanlungan? Nakalimutan mo ba yung sinabi ng Panginoong Jesus na ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon? These are very inspiring messages sa atin ngayong araw na ito. Pwede tayong makarinig or matuto ng maraming bagay patungkol sa Diyos na galing sa Bible. And these are all readily available sa Bible, sa mga preaching, sa mga books na available para sa atin, para malaman natin, matutunan natin, makilala natin kung sino ang Diyos at kung ano yung magagawa niya sa buhay natin. Pero minsan hindi na yun yung nagiging problema eh. Minsan hindi na problema yung pagiging availability ng mga resources eh. Hindi na nagiging problema yung kaalaman tungkol sa Diyos. Maaring alam na natin yung lahat ng bagay na ito, na ang nagiging problema na lang kadalasan ay yung pagtitiwala natin that God is all He says He is. Ang problema na lang ay yung pagtitiwala natin that God can do what He said He will do. Walang problema sa Diyos. Gagawin niya. Yung sinabi niya na gagawin niya. Ang problema ay yung puso natin na kulang sa pananampalataya, kulang sa paghihintay, kulang sa pagiging tahimik. Kaya kapatid, be still. Be still and know that I am God, says the Lord. Verse 4 to 5. Ito yung sinasabi natin that God is our joy and security. God is our joy and security. Verses 4 to 5. At sabi dito, may ilog ng galak sa bayan ng Diyos. Sa banal na templo'y ligaya ang dulot. Ang tahanang lungsod, di masisira. Ito ang tahanan ng Diyos na dakila. Mula sa umaga ay kanyang alaga. So sa verse 4, may sinasabi dito na isang ilog.
I think sa English tawag yan ay river or stream. May ilog ng galak or nagdudulot. May ilog na nagdudulot ng galak sa bayan ng Diyos. There's a river whose streams make glad the city of God. Sabi sa John chapter 7 verse 37 to 38, sabi doon, nung huling araw ng dakilang araw ng pista, si Jesus ay tumayo at sumigaw na nagsasabi, kung ang sino man ay nauuhaw, lumapit siya sa akin at uminom. Ang sumasampalataya sa akin, gaya ng sinasabi ng kasulatan, mula sa kanyang puso ay dadaloy ang mga ilog ng tubig ng buhay. Pahayag chapter 22 verse 1, sabi doon, ipinakita rin sa akin ng anghel ang ilog ng tubig na nagbibigay buhay. Ang tubig nito ay sinlinaw ng kristal, ay bumubukal mula sa trono ng Diyos at ng Kordero. So yung ilog ay napaka-importante, especially nung mga panahon ni Jesus, panahon ng mga unang panahon, napaka-halaga nung ilog para sa mga tao nung unang panahon. Ang ilog can be a source of drinking water, it can be a source of food, it can be source of pang-araw-araw nila pangangailangan. Dito sila naglalaba, dito sila naguhugas ng mga bagay-bagay. Ito ay source of life, ito ay source of satisfaction. Ang ilog can be a source of joy, and it's a symbol of abundance. Kung paanong pinoprovide ng ilog yung pang-araw-araw na pangangailangan ng tao para mabuhay. Sabi naman ng Panginoong Hesus sa kanyang salita, sabi niya, ang sumasampalataya sa akin, gaya ng sinasabi ng kasulatan, mula sa kanyang puso ay dadaloy ang mga ilog ng tubig na buhay. Sa mga verses na binasa natin, nakita natin na sa Panginoong Hesus nagmumula ang ilog na nagbibigay buhay. Dito natin matututunan na sa Kanya ay wala ng pagkauhaw, sa Kanya ay wala ng pagkagutom, wala ng kamatayan. Sa Kanya, we can be fully satisfied. And in Christ, we can find our joy complete. Ang isang puno, pag dinadaluyan ito ng ilog, or malapit ito sa ilog, ito ay lumalago, tumitibay. Ang punong ito ay namumunga ng sagana at nagiging pagpapala sa lahat ng nakapaligid sa kanya. Ang isang Kristiyano na dinadaluyan ng ilog ng pagpapala ng Diyos, ang isang Kristiyano na dinadaluyan ng ilog ng buhay na nanggagaling sa Panginoong Hesus, ay siguradong mamumunga, magiging pagpapala sa lahat ng nakapaligid sa Kanya. Dahil sa Panginoong Hesus, dumaloy sa atin ang ilog ng buhay na walang hanggan. Kung paanong hindi tumitigil yung ilog sa pagdaloy o sa pag-agos papunta sa atin, galing sa Panginoon, gayon din naman, yung ilog na dumadaloy sa atin ay naghahanap din ng ibang madadaluyan. Naghahanap ito ng matabang lupa kung saan naghihintay lang ng tubig na aagos sa kanila, nang sa gayon ay maranasan din nila yung biyaya ng ilog na nagbibigay buhay sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Hindi pwedeng ma-stuck sa atin yung tubig na ito na nagbibigay buhay. Tulad ng ilog, ito yung naghahanap ng ibang mapupuntahan. Ang ilog na ito ay naghahanap ng ibang buhay na pagpapalain. At ito yung expectation sa atin bilang recipients ng tubig. Tubig ng buhay na nanggagaling sa ilog ng Panginoong Hesus. Sabi doon, may ilog ng galak sa bayan ng Diyos.
Sa English ang sabi, there's a river whose streams make glad the city of God. Nasaan ang city of God? Ang city of God ba ay tumutukoy sa isang lugar? Ang city of God ba ay tumutukol pa rin sa isang lahi o sa isang grupo ng tao? No. The city of God ay hindi na nakakulong sa isang lugar o sa isang pwesto lamang. Sabi ni Augustine, the city of God consists of all human and celestial beings united in their love for God and they're seeking to glorify Him. So kung ikaw ay human, kung tayo ay human beings united by our love for God and we're seeking to glorify God, we can be called the city of God. Pero kung merong city of God, meron ding city of earth. And according to Augustine, the city of earth is comprised of those beings who love only themselves and seeking their own glory and good. So ikaw ba ay kabilang sa city of God or city of earth? So ngayon, kung ganun nga, masasabi natin that the city of God is the church. The church kung saan nakikita ang pagkakapatiran, ang pagmamahalan. The church kung saan ang Panginoong Hesus ang tinataas. The church that glorifies God. The church na nananampalataya sa ginawa ng Panginoong Hesus at wala nang iba. The church that is also being glorified by the presence of the Holy Spirit. And hindi ka pwedeng maging city of God ng nag-iisa. Hindi mo. Wag mo nang ipilit yung kapatid. Obvious na sa word, city. Tos, pwede naman ako maging city of God, mag-worship na lang ako mag-isa. Medyo hindi match dun sa title. So wag mo nang ipilit na okay lang mag-worship na mag-isa. City of God is the church that functions according to God's design. It functions for His glory and according to His purpose. It is a community of His people, living by His grace, dying for the gospel, and trusting His provision. City of God is the church na hindi pinababayaan ng Diyos. Tulad ng sabi sa verse 5, ito ang tahanan ng Diyos na dakila. Mula sa umaga ay kanyang alaga. Andun yung word na alaga. And yung church natin, pinapaubaya natin sa mga pastors, sa mga leaders na nangunguna dito. Pero ang Diyos ang tunay na nag-aalaga nito. Hindi kami, hindi si Kuya Boyet, hindi yung kalalakihan, hindi yung mga pastors. Ang Diyos ang tunay na nag-aalaga sa church na ito. Nagpapasakop tayo sa mga tao, pero ang pagtitiwala natin ay sa Diyos. And experience natin to for 37 years. For 37 years, God has been faithful. 37 years of provision. 37 years na pag-aalaga sa atin ng Diyos. Minsan sagana, minsan kakaunti, pero kahit kailan ay hindi siya nagkulang sa BBCC. So BBCC, be still. Be still and know that I am God, says the Lord. Verse 6, verse 8, and hanggang verse 10. Nakataon na natin yung verse 7 at yung 11 dahil pag-usapan na natin to kanina. Sabi sa salin ng ang Biblia, babasahin ko po sa salin ng ang Biblia dahil mas literal po yung translation dito. Sabi sa salin ng ang Biblia, ang mga bansa ay nagkagulo. Ang mga kaharian ay nagpasuray-suray. Binigkas niya ang kanyang tinig, ang lupa ay natunaw. Pumarito kayo, inyong masdan
ang sa Panginoong gawa, kung paanong gumawa siya ng pagkawasak sa lupa. Kanyang pinahinto ang mga digmaan hanggang sa mga dulo ng lupa. Kanyang pinuputol ang sibat at binabali ang pana. Kanyang sinusunog ng apoy ang mga karwahe. Kayong ay magsitigil at kilalanin ninyo na ako ang Diyos. Ako'y mamumuno sa mga bansa. Ako'y mamumuno sa lupa. Try to imagine na yung sinabi doon sa verse 6, sabi doon, binigkas niya ang kanyang tinig, ang lupa ay natunaw. Parang sobrang medyo nakakatakot na nakaka-amazing na mahirap i-explain that yung sa salita ng Diyos ay kayang tunawin yung lupa, kayang tunawin yung mundo. And kung ganito kakapangyarihan ng Diyos, and then iniisip ng tao, iniisip natin, with a little power and authority na pinahiram sa atin, na pwede na natin gawin yung lahat ng bagay. Na tayo na yung Diyos ng buhay natin. With a little power and strength na meron tayo ngayon, iniisip natin na kaya na nating makuha yung gusto natin kahit wala ang tulong ng Diyos. Our foolishness made us think that we are in control. Samantalang sa isang salita lamang ng Diyos ay maaari niyang tunawin yung lupa kung saan tayo nakatayo, kung saan nakatayo yung building na ito, and everything that we know, everything we believe, ay matutunaw na kasama nito. Sabi sa verse 6, binigkas niya ang kanyang tinig, ang lupa ay natunaw. And then sa verse 8, pumarito kayo, inyong masdan ang sa Panginoong gawa, kung paanong gumawa siya ng pagwasak sa lupa. Ito yung parang picture of God, parang doing some chaotic na mga bagay. Yung mga pagwasak. And hindi ito yung ideal na image ng Diyos na gusto natin. Ang gusto nating image ng Diyos kadalasan is yung laging nakangiti, laging nakaganyan, parang gusto tayong yakapin, yung mapagmahal, mapagbigay. Pero wag nating kalimutan na mayroong kapangyarihan ang Diyos to create a very horrifying chaos that we couldn't imagine. Natatakot na nga tayo dun sa mga natural disasters na dumadating sa bansa natin . Sa mga lindol, sa mga pagbaha. Ito yung mga dumadating sa atin every year at natatakot tayo dito. But those are nothing compared sa disaster na mangyayari sa atin pag dumating na yung galit ng Diyos sa mundo. Alam natin na nagagalit ang Diyos at alam natin na galit siya sa kasalanan at sa taong makasalanan. Alam natin mula sa mga stories ng Bible na ang Diyos na makapangyarihan ay kaya niyang utusan na bumuka yung lupa at kainin yung 2 tao na dinadaya yung Diyos. And witnessing yung maraming tao. Alam natin na mayroong siyang kapangyarihan na utusan na bumaba sa langit yung isang bolang apoy para tupukin yung isang bayan na ayaw magsisi sa kanilang kasalanan. At mula sa story sa Bible, alam natin na mayroon siyang kapangyarihan na buksan lahat ng bukal ng tubig dito sa mundo para pabahain ng lampas sa pinakamataas na bundok to wipe out yung human race. Kaya wag nating aalisin yung image ng Diyos na makapangyarihan, na kayang gawin yung kanyang gusto, na kayang magalit at may gagawin at may ginagawa sa kanyang pagkagalit. Sabi sa awit,
chapter 101 verses 7 to 8. Dito natin makikita na mayroon tayong Diyos na galit sa kasalanan at patuloy na nagagalit sa kasalanan. Sabi dito, sa aking palasyo, yaong sinungaling di ko papayagan. Sa aking presensya, ang magkunwari di ko tutulutan. Lahat ng masama, araw-araw, sila'y aking wawasakin. Lahat ng masama sa lungsod ni Yahweh ay palalayasin. Merong kapangyarihan ng Diyos to create a very horrifying tragedy o horrifying chaos. At may kapangyarihan din siya na ipatigil ang lahat ng ito. Ipatigil ang lahat ng kaguluhan. Lahat ng tragedy sa mundo. Tulad ng sinabi niya sa verse 9. Sabi doon, kanyang pinahinto ang mga digmaan hanggang sa dulo ng lupa. Kanyang pinuputol ang sibat at binabali ang pana. Kanyang sinusunog ng apoy ang mga karuwahe. Huwag nating isipin at sasabihin na wala nang pag-asang magkasundo pa yan. Yung dalawang tao na may problema, wala nang pag-asang magkaayos pa yan sa dami nung pinag-aawayan nila. Huwag nating isipin na wala nang pag-asang magkaayos pa yan. Kung yung digmaan nga ay kayang patigilin ng Panginoon, bakit hindi niya kayang ayusin yung relasyon ng dalawang tao? Kung kaya niyang i-unite yung mga bansa, bakit hindi niya kayang i-unite yung isang church? Or bakit hindi niya kayang i-unite yung inyong pamilya? Kapatid, ito nga yung prayer ko na gumawa yung Diyos doon sa mga problema ko, pero ang tagal-tagal Ang tagal-tagal niyang sumagot. Ang haba-haba na ng panahon na problema ko na to, pero hanggang ngayon, wala pa rin sagot ang Diyos. Kung kaya naman, kung kaya pala niyang ayusin yung mga bagay, kung kaya pala niyang ayusin yung pamilya ko, yung relationship ko, bakit ang tagal? Ano sabi sa verse 10? Babasahin ko sa ESV, sabi doon, be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. Pag sinabi natin be still, sa Hebrew, yung word na be still means to relax. It means to sink. It means to let go. It means to cease. Parang ceasefire. And sa verse na to na binasa natin, tinuturuan tayo ng Diyos to cease, to stop moving, to stop doing kung ano yung akala natin na kaya natin at hayaan natin yung Diyos na makapangyarihan sa lahat at mas nakakaalam ng higit pa sa mas mabuti ang gumawa para sa atin. Tinuturuan niya tayo to cease and to let Him act. Tinuturuan tayo to cease thinking or maghuminto dun sa overthinking natin, sa mga anxieties, sa mga kabalisahan, sa mga patong-patong na iniisip natin na hindi naman talaga makakatulong para sa atin. Tinuturuan niya tayo to be still and stop thinking about tomorrow. Stop thinking about the future. Stop thinking about today. Stop thinking about your kids. Stop thinking about kung paano maayos yung lahat ng bagay. Dahil sinasabi niya, stop and know that I am God. Sinasabi niya dito na, stop speaking. Stop speaking in order for you to hear God's voice.
Baka minsan, ang ingay-ingay natin. Kaya hindi natin marinig kung ano yung sinasabi ng Diyos para sa atin. Baka minsan ang ingay-ingay sa paligid. Dahil kung ano-ano yung pinapakinggan natin na mensahe, kung ano-anong payo yung pinapakinggan natin, kung sino-sino yung pinapakinggan natin, ang ingay-ingay. And God is saying, stop. Stop in order. Stop speaking. Stop with all the noises in order for us to hear God's voice. This is the meaning of being still. Minsan wala naman talaga tayong magagawa eh. Pero gawa pa rin tayo ng gawa ng paraan. Sa bangka, pag may bagyo, pag lalo kang naglikot habang may bagyo, tapos nasa bangka ka, lalo ka lang bubuwal. Lalo ka lang madidisgrasya. Yung pag-aalaala natin, yung kabalisahan natin, yung pagdepende natin sa sarili nating kakayahan at magagawa, kadalasan, lalo lang dumadagdag sa kaguluhan. Lalo lang nagiging shaky yung bangka natin. Binabagyo na nga yung bangka natin. Likot-likot mo pa. Kaya nga ang utos sa atin, be still and know that I am God. Manahimik ka muna dyan sa isang sulok at baka nakakalimutan mo na hindi ikaw yung bida sa istorya ng buhay mo. Hindi ikaw yung bida sa istorya ng mundong ito. Hindi kasi Jollibee, huwag kang magbida-bida. Manahimik ka muna at alalahanin mo na kasama mo ang Diyos. Babalik ulit tayo dun sa verse 7 and 11 na sinasabi natin na sa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Napaka-familiar ng verse na to. Parang narinig na natin na sa atin ang Diyos na makapangyarihan. Ano ibig sabihin nun? Emmanuel, nasa atin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Nasa atin ang Panginoong Jesus na may kapangyarihan na iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Hindi lang niya tayo isang beses nililigtas. Araw-araw, nililigtas niya tayo. Sabi ni Jesus sa John chapter 10, verse 28, sabi niya doon, binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Binibigyan. Present participle. Walang time frame, walang ending, nagpapatuloy. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Alalahanin mo kung paano kanya ginabayan at itinaguyod nung nakarang taon para lang mag-alala ka. Para lang mag-alala ka ngayon sa bagong taon. Sabi doon, I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth, says the Lord. Darating ang panahon. Darating ang panahon, ang Diyos will be exalted among the nations. Pwedeng hindi pa ito nangyayari ngayon. Because we're keep on exalting people. We're exalting human beings. We're exalting yung mga created instead of the Creator. Pero darating ang panahon, ang Diyos ang maghahari sa buong mundo. At sa araw na yon, matatanong natin sa sarili natin, bakit ba ako nag-aalala? Sa araw na ang Diyos na ang naghahari sa lahat, sa buong universe, para saan pa yung pag-aalala natin sa mga araw na to? Kung ang inaasahan natin na ang Diyos ang maghahari sa lahat, tulad ng sinabi sa kasulatan, dapat lang na ang Diyos din ang naghahari sa ating buhay. So kung ang Diyos ang naghahari sa mundo, siya din yung naghahari sa ating buhay. Siyempre, part tayo ng mundo. Maliban lang kung meron kang ibang mundo. Well, baka kailangan mo nang magpatingin. Pero if you're still part of this world, kung part ka ng mundo na to, na ang Diyos ang maghahari, dapat lang na ang Diyos din ang naghahari sa buhay mo. So God is our help and protection.
God is our joy and security. God is sovereign and in control sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng circumstances, sa lahat ng ating pinagdadaanan. God is in control. And God is powerful. And God is with us. Yan ang gustong sabihin sa atin ng Psalms chapter 46. And kung sana ganito palagi, that sa lahat ng pagkakataon na nagsisimula yung araw natin sa God is, na yung buhay natin, na makikita natin na nagsisimula sa God is. Kaso kadalasan, nagiging work is. Kadalasan nagiging our job is. Relationship is. Kaysa God is in control, nagiging I am in control. Napakadali para sa atin na palitan yung words na God is ng iba't ibang bagay na ginagamit natin na pamalit sa Diyos. Pero God alone is our all in all. Katulad ng kinakanta natin, God is our all in all. All other strongholds will crumble. All other joy will bring sorrow. All other comfort will bring suffering. All other protection cannot protect you from the mighty God. All other pleasure is torture to your soul. All other strength is weakness. Nothing compares to our God. Kaya ngayong umaga, tinuturuan tayo ng salita ng Diyos to rest in Him, to stop, to be quiet, to stop worrying, to stop being afraid, and to be still and know na merong Diyos at siya pa rin ang Diyos ng buong sanlibutan. Be still and know that I am God, says the Lord. Let's pray.